Magandang hapon sa inyong lahat mga kamangyan. Kumusta po kayo? At ngayong araw na ito ay ang atin pong pag-uusapan ay yung presyo ng magagastos sa 1,000 heads at magkano naman ang posibleng kitain dito sa ating 1,000 heads na RTL chicken. So, nung mga nakaraan po nating video ay meron po tayong konti na nakalimutan. So dito po sa video na ito ay i-correct natin. Mas detalyado po ito at siguro ay mas maiintindihan dahil ilalagay po lahat natin yung ating mga expenses at saka yung pong ating mga posibleng kitain sa ating lahat ng yan po ay gagawin natin. Pag-usapan natin. Salamat po. Okay, welcome back po sa ating video mga kamangyan. Kumusta po kayo? Salamat po sa patuloy na pagsuporta at sa lahat ng mga na-inspire natin dito sa ating mga video. Maraming salamat po. Patuloy po kayo mag-share, patuloy po kayong mag-like at saka mag-comment. At sigurado po na binabasa ko lahat ng mga video comments ninyo, yung mga comments ninyo sa ating mga video. So ngayong araw na ito po, ang pag-uusapan natin, katulad ng sinabi ko kanina, ay yung gastos at kita doon sa 1,000 heads. Kasi nung mga nakaraan pong video, ginawa na natin ito ng video. Kaya lamang po ay merong konti tayo nakalimutan. Hindi natin na-deduct yung initial capital natin na 700,000. So ngayon po ay ating pag-uusapan ng detalyado at nang sa ganun ay mas malinawan po natin ng ating mga kababayan na gustong magsimula sa ganito karaming heads na RTL. No? So lalong-lalo na ngayong magpapasko, kailangan ng itlog at na malakas ang demand ng itlog. No? So yun po. So umpisahan na natin guys, ang kailangan natin is syempre RTL chicken, 1,000 RTL chicken. Ang presyohan po ngayon sa market medyo mahal, no? So mas maganda magsimula ng RTL chicken kapag mura ang manok, no? Mga January, February, March, April, May, yan medyo mababa po ang presyo niyan. Pero kung ngayon po kayo maglalagay, mga nasa 420 to 440 na po ang isang manok, no? So lagay natin sa 420 yung 1,000, 420,000 pesos po ang kailangan nyo diyan. So kailangan nyo ng cages which is 48 pieces ang laman ng isang set ng cage, which kailangan nyo po ng 21 cages para po sa 1,000 heads. No? May konting sobra yan, pwede nyo gamitin nursery yung sobra. No? So yan po sa presyo na 7,800, ang isa ay nagkakahalaga ng 163,800 pesos. No, medyo mahal-mahal. Mas maganda din po na gumawa ng sarili na gawa sa kawayan o sa kahoy at yung mga net. No, depende po sa kung anong pwede nyo gawin, kung saan makakamura. Pero kung bibili kayo ng galvanized na, yung ready-made na, nasa 7,800 to 8,500 po ang presyo niyan ngayon. So, yung building po, yung paglalagyan natin ng ating mga manok, syempre kailangan natin yan kung wala pa po kayong building. Ang gastos po natin sa pagpapatayo ng building, standard po ito, 150 pesos per head. No? So, kung meron po kayong 1,000, itatimes natin sa 150, that is 150,000 pesos ang posible ninyong gastusin sa building. No? So, all in all, ang total natin sa lahat ng yan is 733,800. No? Yan ang ating initial capital outlay sa atin pong pag-aalaga. Pagbili pa lang ng manok at pagtatayo ng building, saka paglalagay ng pagsiset up pa lang yan. 733,800 pesos. No? So ngayon po ay hindi pa yan mangingitlog. Right there and then, papakainin natin ng 4 na linggo, ng 1 buwan para mangitlog po yan. So sa loob po ng pagdating nila, so syempre dadating sila ng 16 weeks old, pakakainin at aalagaan natin ng 1 buwan, tapos magsisimula na po silang mangitlog. Normally, mga 18th week, 19th week nangingitlog na yan, pero hindi pa ganun karami. Mga 20th week nangingitlog na rin. Depende po yan sa kung gaano nyo po persahing mangitlog sila. Kami po
Di namin pinipersa sila, so hinayaan namin sila mangitlog. Ngayon po ay nasa 26 week na ang aming second batch. Meron po silang yield na 70% na ngayon, no? So, ano yung first monthly expenses natin? Syempre, meron tayong expenses sa feeds, no? Ang bawat manok po ay kumakain ng 110 grams, no, to 115 grams, no po. Yan. Pero sa unang dating pa lang yan, hindi naman ganong kalakas kumain. Sa unang dating ay mga nasa 70 grams pa lang, packet po yan ng 110 to 115, depende po sa breed ng inyong manok. So, lagay natin sa 110 times muna sa 1,000 heads. Yan po ay kakain ng 110 kilos per day. Ang standard na presyo ng average prices ng kilo ng feeds ay nasa 32 pesos. So lahat ng yan po ay kakain ng 3,520 pesos per day. Kung itatimes nyo po yan sa 30 days, no, sa isang buwan, yan ay 105,600. Yan po ang isa sa pinakamalaking gastos natin sa buwan-buwan sa pag-aalaga ng ating mga manok, no. So ang sumunod po nating gastos dyan is yung mga antibiotics, mga vitamins, no, kailangan po natin yan. So mga nasa around 1,000 pesos po ang inyong mga gastos dyan every month, no. So ang electric po ay mga nasa around 500 siguro, depende sa bumbilya na gagamitin ninyo. Syempre gagamit po kayo dyan ng trays, mga nasa around 28 trays per day ang magagamit ninyo. So kung 250 po ang presyo ng isang tray, mura na po yung 250. Kung 250 times 30 days po yan, ay mga nasa 2,100 pesos ang magagastos ninyo. So maglalagay din po tayo ng mga miscellaneous doon sa mga kailangan natin na bilhin. Minsan may mga binibili tayo na hindi natin alam at hindi natin na makontrol, no? Yung mga panali na straw, ng trays, at kung ano-ano pang mga added expenses, no? Gasolina at kung ano-ano pa. So ang total po niyan ay nasa around 110,200. Yan po ang ating total na monthly expenses. Sa first month po natin, yan ang ating aasahang gagastusin. Baka masobra pa po dyan, pero ilagay nyo na yung sarili nyo na either 110,200 o hihigit pa ang ating magagastos. So kung ito-total natin yung initial capital natin, guys, 733,800 plus yung 110,200, kagastos po tayo sa unang capital natin ng 844,000. Kulang-kulang 1 million, guys, ang ating gastos, 844,000. So hindi siya maliit na puhunan para sa 1,000 heads, pero kikita ba, yun ang tanong. So laging ang tanong, hindi naman problema ang gumastos kung may gagastusin at may puhunan. Ang mahalaga lang, kaya bang kitain yung puhunan na yon, may babalik ba yon, at kaya bang tumubo? Yun ang sigurong napakagandang tanong. Kasi kung magninegosyo tayo tapos hindi tutubo at balik puhunan lang, ay wag na tayo magnegosyo, no? So po, ayan. So yung 1,000 heads natin, guys, ilagay natin sa daily production na 85%, which is very very conservative po yan. Minsan mataas dyan, minsan medyo mababa ng konti dyan. Depende sa pag-aalaga po yan, depende sa production. Kung healthy ang mga manok, hindi na-stress, matataas pa po ng 85% ang inyong yield. Ngayon po ay nasa 40th week na. Yung first batch namin, nag-yield po sila ng 90% at the moment. So medyo maganda pa rin po, maganda ang aming yield, nasa 40th week na. So 12 weeks na lang, mag-iisang taon ng aming manok. So anyway, 1,000 times 85%, 850 eggs po ang posibleng makolekta nyo every day sa 1,000 heads. So times natin yan sa 30 days, makakapag-produce po kayo sa loob ng isang buwan ng 25,500 eggs available sa inyong farm. So times natin yan sa 7 pesos, which is very very conservative din. Actually yung presyo na yan, kasi yung presyo na yan yung mga nasa extra small na ngayon sa market, o ngayon ay nasa small lang yan. Hindi kasama dyan yung kumbaga ang medium large at extra large, no? So 7 pesos na lang natin siya i-multiply. Actually mas mahal ngayon ng itlog. So yung 25,500 na itlog times 7
is 178,500 pesos sa loob po yan ng isang buwan. So itatimes mo yan sa isang cycle na 20 months, which is conservative din po yan. Posible na mas mahal at mas mataas pa mas matagal pa ang cycle ng inyong mga manok, depende sa inyong pag-aalaga. Posibleng 20 months nag-yield pa sila ng maganda, posibleng 30 months nag-yield pa sila, depende sa inyong pag-aalaga. So 20 months ang ating normal basic commercial lifespan ng ating mga manok. So times natin yung 178,500 sa 20, yan po ay 3.57 million. Ang inyo pong kikitain sa isang cycle, gross income is 3.57 million ang kikitain. So syempre, ma-minus natin yung monthly expenses natin na 110,200 times 20 months natin, yan ay 2.2 million 4,000 pesos. So ang inyong gross profit is aabutin po yan ng 1.366 million ng inyong gross profit na kikitain. 1.366 million ang inyong gross profit na posibleng kitain. Syempre, ma-minus natin yung 733,000 nating initial capital, which is pag dineduct po natin yan, meron tayong 632,200 pesos ang net profit natin. So, hindi na masama, 632,200 sa isang cycle. So, hindi na po masama, malampas kalahating milyon. Ngayon, syempre hindi natin pwedeng, pag nagkal na tayo after 20 months, bibenta po natin yung ating mga manok na hindi na nangingitlog, which is sabihin na natin na nasa around 900 pieces, kasi syempre ang ating allotted diyan is 10% ang ating mortality, so may matitira tayo 900. Sabihin natin na yun ay sa 120 is 108,000 pesos. So idadagdag natin yan doon sa 632,200, magiging 740,200 ang inyong total net profit. So hindi na masama, no? 740,200 pesos. Yan po ang posibleng kitain ng 1,000 heads. Provided na maganda ang pag-aalaga, wala tayong sakit na nakita, wala tayong maraming namatay, walang mortality na masyado, healthy ang mga manok natin, at maganda yung pag-aalaga natin, no? So, at ang itlog ay, ang presyo ay stable na 7 pesos per egg sa market. So actually, kapag mataas pa ang presyo ng itlog, baka mas malaki pa ang kikitain nyo dito. Syempre, kapag nag-yield na mas mataas ang inyong manok, syempre yan ay mas malaki pa dito ang inyong kikitain. Syempre, hindi din natin inaalis yung posible na may mga sakit na dadapo, o dapat maging handa po tayo at dapat maging masinop tayo sa biosecurity natin. Bisang paraan ng pag-alaga ng manok is hindi natin pababayaanan at bibigyan natin ng pansin yung biosecurity. Panatilihing healthy ang mga manok at siguraduhin natin na hindi pinababayaanan. So yun lang guys, maraming salamat, at kung nakarating kayo sa dulo ng video na to ay maraming salamat sa suporta. At the same time ay pakiclick na rin yung ating subscribe button at saka yung ating notification button para palagi po kayong updated sa lahat ng mga video na ina-upload natin dito sa channel. Yun lang po, maraming salamat, God bless, and I love you all. Bye bye.